Amen. Salamat po, Pastor. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ako, mukhang nagtataka po kayo bakit meron po akong dalang basura, ano po. Parang hindi po yata kayo makapaniwala na mayroong preacher na magdadala ng basura sa pulpito. Tama po ba? Tama po? Pero paano po kung sabihin ko sa inyo mga kapatid na ito pong basura na ito ay may laman pong mga bagay po na nabubulok? Paano kung sabihin ko po sa inyo na mayroon po itong laman po ng mga kung ano-anong mga balat ng saging o mga pinagkainan namin kaninang umaga, mga kanin o mga tira-tirang ulam, tas bubuksan ko po sa harap nyo. Ano po kayang maiisip nyo, mararamdaman nyo? Siguro, mag-expect kayo na, ano ba yan, ang baho naman yung dala-dala mong basura, Brother Lester? Ba't nagdadala ka ng basura kung saan-saan? No? At papayag po kaya kayo kung itong basura, laman ng basurahan po na to, o mga basura na to, ilalagay natin sa harap ng dining room nyo. Papayag po kaya kayo? No? Maghahanda na si nanay o tatay ng pagkain, tapos ilalagay natin sa gitna ng mesa. Payag po kaya kayo? Sino po dito payag? Taas ang kamay. Wala po. O halimbawa, matutulog na po kayo. Tapos bago kayo matulog, ilalagay nyo, bubuksan ko tong basurahan na to, tapos ilalagay natin sa may higaan nyo. Ano pong nararamdaman nyo? Naku, hindi po siguro kayo papayag dahil ayaw nyo po ng ganong kadumi, kabahong bagay. Tama po ba? Nakaka-relate po kayo? Pero paano po kung sabihin ko sa inyo na ang salita po natin ay pwede pong maganda o pwedeng basura? Paano po kung sabihin ko sa inyo na ang bawat salita po na binibitawan natin ay maaaring basura na nilalagay natin sa ating hapagkainan tuwing tayo kumakain? No? Kapag ang ating mga salita sa loob ng bahay ay hindi na pala pagpapala, kundi isa na palang basura. Tama po? Paano kung bilang ako isang preacher, ang aking sasabihin po dito sa inyong harapan ay puro na lamang basura? Amen po ba? Hindi po tayo papayag dahil alam natin ng isang kalat o basura ay dumi at sakit. At hindi po tama at hindi po kalugod-lugod. Tama? Kaya nais ko po na anyayahan po kayo na buksan ang ating Bible, ating pong basahin ang ating main passage or main text this morning. Basahin po natin ang Ephesians chapter 4 verse 29. Samahan niyo po akong tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 29. Ephesians chapter 4 verse 29, tayo pong natay tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabay-sabay po nating basahin. Ephesians chapter 4 verse 29, ready, read. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Let us come to the Lord in prayer. Let's bow our heads. Dakila naming Diyos na banal, mabuti at malinis. Dakilang Ama, maraming salamat po dahil pinagsama-sama niyo po kami muli sa inyong bahay-sambahan upang makapakinig po kami ng inyong mga salita. Sa kabila po ng ulan, sa kabila po ng putik, ng baha, hindi po yun ang nagpatinag sa amin, hindi po yun ang nagpahinto sa amin para po pumunta dito sa bahay-sambahan na ito. Ito, Panginoong, aming pagpunta ay aming pagpapakita ng aming pagmamahal, ng aming pagrespeto, at ng pagnanais namin na muli kaming mabusog ng inyong mga salita. Kaya po kami ay buong pusong nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran
sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoong Diyos. Kami po'y nagkasala sa mga nakalipas po na oras, panahon at araw, at nakita niyo po yung lahat at wala po kaming maipaglilihim sa inyo. Kaya po, humihingi po kami ng paglilinis niyo, patawarin niyo po kami, Panginoon, mula sa aming mga kalikuan. At ngayong umaga, sa inyong paglilinis sa aming mga puso, ito po nawa ay buksan ninyo, gawin niyo po itong bakanting lugar para sa iyong mga salita. Ano man pong mga distraction o mga bagay na bumabagabag sa amin, mga problemang nasa isip namin ngayon, ito po ay aming inaaalay muna po sa inyo, ito po iyong hawakan, at ikaw po ang siyang pumatnubay sa aming pakikinig, at hinihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ikaw po, Panginoon, banal na Espiritu, ang siyang magpaunawa ng inyong mga salita sa amin, dahil kahit anong talino namin, anumang talino ng aming tagapagsalita, kung ang aming puso ay hindi handang makinig, wala din kaming matututunan, hindi din kami makikinabang ngayong araw na ito. Kaya, Panginoon, tanggalin niyo po ang pride sa amin, ibaba niyo po kami, at ikaw ang makita naming malaki ngayong umaga na ito. Nang sa gayon, Panginoon, tunay kaming makaunawa ng inyong mga salita. At hiling din po namin ang malaya pong pagkilos ng banal na Espiritu. Dalangin din namin ang aming mga bisita ngayong umaga. Salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat, kagalakan namin sila. Hiling namin na kung sino pa po sa amin dito, lalo sa aming mga bisita, ang hindi pa po nakakaalam, nakakatiyak kung saan patungo ang kanyang kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito, hiling ko po na makita niya ang Panginoong Hesukristo na kailangan niyang pagtiwalaan bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Nang sa gayon ay makatiyak po kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, at ipaunawa niyo po sa amin ang bigat ng aming mga salita. Dahil may mga salitang hindi po na namin mababawi pagka amin na pong nabitawan. Salamat po, ito po ay aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa pagtayo. Makakaupo na po kayong lahat. Mga kapatid, pag-usapan po natin ngayong umaga ang kahalagahan ng ating mga salita. Kaya po ang pinamagatan ko po sa mensaheng ito ay let every word be a witness. Nawa po, pagkatapos ng mensaheng ito, ang maging realization natin, bawat isa sa atin, ng ating mga salita ay saksi. Ang ating pong mga salita ay nagpapatunay kung sino po tayo at kung sino po ang ating tagapagligtas. Ipinapakita po ng ating mga salita, kanino man, sino mang taong nakakarinig nito, kung sino po tayo. At ano po ang laman ng ating puso. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga po sabi ko sa inyo, ang ating mga salita ay pwedeng maging pagpapala o maaaring maging basura. Alam niyo po, marami sa mga problema na meron po tayo sa lipunan natin ngayon ay pwede sanang naiwasan o pwede sanang masolusyonan sa pamagitan ng tamang salita. Amen? Diyan pa po kayo? Ilan na po bang mga motorista ang nagsuntukan, nag-away, dahil hindi pumili ng tamang salita? Tama? Ang salita na lumabas sa bibig nila ay basura. No? Kaya ang kinahinatnan ng kanilang sitwasyon ay nakakalungkot. Ilan na po bang mga anak at magulang ang hindi na nagkikibuan dahil sa maling salita? No? Yung mga salita ba na sana hindi na lang ikaw ang naging magulang ko? Sana hindi na lang ikaw ang naging anak ko? Masakit. Minsan may mga salita na hindi iniisip. Tama po ba? Andiyan pa po ba kayo? Kaya po bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ang sabi po sa atin ng Panginoon, hayaan daw po natin na walang, ano pong word na ginamit ng Bible? No corrupt. Alam niyo po kung hahanapan natin ng bagay na translation, itong salitang corrupt, ang pwede natin gamitin ay bulok. Sabihin niyo nga po, bulok. At walang may gusto ng bulok. Sino po sa inyong kumakain ng bulok? Sino po sa inyong umaamoy ng bulok? Ayaw natin ng bulok. Dahil ang bulok, alam natin masama. Hindi maganda.
Pero sabi ko nga po sa inyo, ang ating mga salita ay pwedeng maging basura, kagaya po nung daladala ko ngayon, na bulok, na dinadala po natin kung saan-saan. Whether sa bahay, sa trabaho, o sa ating simbahan. Mag-isip nga po tayo ngayong linggo na to. Isipin nga po natin, kamusta yung ating mga salita ngayong buong isang linggo? Ito po ba ay mabuti o bulok? Hindi ko po alam, pero kayo pong makakasagot po niyan. Amen po ba? Wala daw pong mga bulok na komunikasyon, na salita, ang lumabas sa ating mga bibig. Proceed out of your mouth. But that which is, ano daw po dapat? Ginamit ng Bible yung word na but. Ibig sabihin, dapat, ito dapat. Dapat po ang lumabas sa ating mga bibig, maganda, good, and use of edifying. Amen? Hello? Are you still there? Pag sabi po natin edifying, nakakatatag, nakakalakas, it builds up. Parents, paano natin kausapin ang ating mga anak? Ang ating mga salita ba sa kanila ay bumubuo sa kanyang magandang pagkatao o sumisira? Hello? Empleyado, negosyante, andiyan ka ba? Paano mo po ginamit ang iyong bibig sa iyong trabaho? Ikaw ba ang gumagawa ng naglalabas ng kapayapaan sa iyong bibig? O ikaw yung nagdadala ng pagkasira sa iyong workplace? Hello? Maingay po ang katahimikan. Tama po ba? It is for the use of edifying that it may minister grace unto the hearers. Tandaan po natin ng ating bibig, ang gusto ng Panginoon dyan, magministeryo ng biyaya para sa mga makakapakinig. Amen? Yung bibig po na binigay sa atin ng Panginoon, binigay yan ng Diyos para sa ikabubuti ng makakapakinig, hindi para sa ikasisira. Hello? Ilang relasyon na ang nasira? Ilang pamilya na ang nasira dahil sa mga bibig na hindi kayang magkontrol? Hoy, alam mo ba, si ganito, si ganyan, naku, iwalay na pala yan. Kasi ganito pala yan, ganyan pala yan. Alam na ng buong barangay. No? Ilang reputasyon, ilang dignidad na ang nasira dahil sa mga bibig na hindi kayang magkontrol. Nandiyan pa po ba kayo? Kailangan po maintindihan muna natin ngayong umaga kung ano ba ang communication. Ayan. Ano ba ang komunikasyon? At saan ba ito nagmula? Number 1, first point po natin. Samahan niyo po ako. Number 1, God is the first communicator. Ayan. Kailangan maunawaan po natin na ang komunikasyon, ang salita, ang una pong nagbigay niyan, ang unang nagpakita niyan ay ang Diyos. No, ang ating Diyos. Kaya, kung meron dapat tayong pattern ng ating salita, dapat yung original. Di ba? Di ba lahat po, minsan tayo mahilig tayong manggaya, di ba? Dapat pag nanggagaya tayo, gayahin natin yung original, yung orig. At ang orig po, ang Diyos. Yan. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 3, and God said, napaka-famous na mga verses sa Bible, and God said, napaka-makapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat. Nagkaroon ng lahat, nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng creation. It is through the words of God, nagkaroon ng creation. Sabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Amen? That's why we have to understand na ang salita, kaya niyang bumuo. Yung malungkot, kaya niyang pasayahin. Tama? Meron ba kayo naaalala ng isang tao na pagka nakausap nyo na, yung lungkot nyo napapalitan ng saya? Di ba? May mga ganyan pong tao. Pagka kinausap mo na yan,
talagang yung discouragement mo magiging encouragement. Amen? May mga tao na kapag ka nakausap mo, yung down na down ka, biglang galak na galak ka, parang kaya mo na ulit. Amen? Yan po ang nagagawa ng salita. Sa tamang salita, kaya nitong bumuo. Dahil ganyan po ginawa ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat sa pamagitan ng salita. At sabi po ng John chapter 1, verse 1 at verse 14, ano pong sabi ng Bible? In the beginning was the Word. Sa pasimula, yung simula po na yon, simula pa yon ng simula. Wala pa po ang mundo, no? Sa pasimula, andun na ang salita. Amen? Andun na po ang salita. And was the Word. And the Word was with God. Ang salita ay kasama ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay ang Diyos. Sino po ang salita na to? Verse 14. Sabi ng Bible, pinaliwanag, pinaintindi sa atin ng Bible kung sino yung salita na yon. And the Word was made flesh. Ang salita daw ay nagkaroon ng katawang tao. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya dito talagang pinapakita na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos. Dahil pasimula, wala pang kahit ano, pero nandun na ang Panginoong Diyos. Andun na ang Panginoong Hesukristo. Amen? And dwelt among us. Kaya po napakakapangyarihan ng salita. Amen? Huwag po nating mamaliitin ang kayang gawin ng ating salita. Ang salita po natin ay kayang bumuo o kayang sumira. At ang una pong nag-communicate, ang una pong nagsalita ay ang Diyos. Ayan. Sino pong unang nagsalita? Ang Diyos. Sa pasimula po, ang Diyos ang unang nagsalita. Ayan. Siya ang author ng communication. Second point. Communication is a heart issue. Minsan nakala po natin ang salita o ang komunikasyon ay basta-basta lang or walang bigat. Pero sa totoo lang po, ang communication ay refleksyon ng kung ano ang laman ng iyong puso. Amen? Ang tanong ko, kapatid, ano ba ang nasa puso mo? Sino ba ang nasa puso mo? Diba? Kung ano po ang nasa laman ng ating puso, yan ang lalabas sa ating bibig. Sabi po yan ng Bible, hindi ko po yan sabi. Sabi ng Bible sa Matthew 12 verse 34, ano pong sabi ng Panginoon? It is the Lord Jesus Christ ang nagsasalita po dito sa verse na to. Sabi po ng Panginoon, O generation of vipers, mga lahi ng ulupong, how can ye? Sino pong kausap dito ng Panginoon? Ang kausap po ng Panginoon ay yung pong mga pinakamagaling magkunwari ng panlabas, pero yung loob, bulok. Sa panahon po na yon, yung po yung mga Pariseo, yung mga Pharisee. They are very religious, pero yung kanilang loob, kilala ng Panginoon. Ano pong sabi sa kanilang Panginoon? How can ye, being evil? Paanong kayo ay mga masasama, speak good things? Nakapagsasalita ng mabuti. For out of the abundance of the heart, mula sa kaibuturan ng puso, the mouth speaketh. Lumalabas sa ating bibig. Amen? Amen? Minsan, nauunawaan natin, tayong lahat ay tao, napapagod. Napapagod po tayo, tama? Sino po dito ang napapagod? Say amen. Napapagod po tayong lahat. Pero, yung pagod, pag ating inuna sa ating puso, magiging dahilan yan para tayo ay magalit. Tama? Bawa, uuwi ka. Galing kang trabaho, 8 oras kang nagtrabaho. Pag uwi mo, ang madadatnan mo, tambak na hugasin. Sino po nakaka-relate? Magulo ang bahay. Tama?
Magulo ang bahay. Anong sasabihin? Minsan, mula sa ating pagod, mula sa ating puso, nakakapagsalita tayo ng masakit. 'Di ba? Hello? Minsan, sa ating pagod, nabubunto natin yung pagod mula sa ating puso, yun yung nasa una sa ating puso, nakakapagsalita tayo ng masama sa ating asawa. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Ikaw kasi, no? Ganyan ka kasi, puro ka lang ganyan, ganto, ganyan. Pero, hindi natin alam, hindi natin inisip, ano ba ang ginawa niya? Ano ba ang sitwasyon ng tao na ito? Tao po, andiyan pa po ba kayo? Pagka ikaw po ay isang guro, kagaya ko po, pagka mayroong pong papasaway na estudyante, ang una po naming ginagawa bilang mga guro, hindi po para pagalitan siya o hiyain yung bata sa harap ng kanyang mga classmate. Kailangan kausapin muna ng maayos. Tanungin, bakit siya ganon? Malalaman mo yung bata pala na yun may problema sa pamilya. Nag-aaway pala ang nanay at tatay. Hello? Andiyan pa po kayo? It is because our communication is a heart issue. Di ba? Yung pamosong kwento na lagi nating naririnig, yung pong bata na merong isang pastor na may nakausap na bata. Anong pangalan mo? Demonyo po. Ha? Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sa impyerno, halika nga, puntahan natin ng bahay niyo po, kausapin ko ang nanay at tatay mo. Pagdating nila doon sa bahay, wala pa sila doon sa pinto, naririnig na. Andyan ang nanay at tatay, nagmumurahan. Di ba? Sasabihin ng asawa, ikaw, demonyo ka talaga. Ikaw, demonya ka din. Kaya yung bata, ang alam niya, demonyo siya, demonyito siya. Bakit? Kasi yun yung naririnig niya. Yun yung environment niya. Mga kapatid, ang ating salita ay kayang bumuo ng isang environment. Sabihin nyo nga po, environment. At yung environment, yan po ang huhubog ng ating behavior. Kung ano ang ating naririnig, na-adapt natin. Hello? Kaya mga magulang, tayo po'y mag-iingat sa kung anong mga lumalabas sa ating bibig. Akala natin bulaklak lang ng ating salita, ang mga hindi magagandang salita, pero naririnig po yan ng ating mga anak. Nagbabantay po sila. At isang araw, hindi mo mamamalayan yung salita mo, salita na din ng iyong anak. Hello? Amen? Amen? Naalala ko dati, nung high school ako yung teacher ko natatawag kong pastor. Ay, pastor! Ay, ma'am pala. Bakit? Kasi sanay ako sa simbahan, laging tinatawag si pastor. Minsan nga, naalala ko si mama, may kausap. Ay, Panginoon. Ay, ano ba yan? Bakit? Kasi ang lagi niyang naririnig, lagi niyang sinasabi sa panalangin, Panginoon. Kaya yun na yung humubog sa kanyang mga salita. Mga kapatid, mag-isip po tayo, ano po yung mga bulaklak ng ating mga salita sa araw-araw? Hello? Amen? Andiyan pa po kayo? Bato-bato sa langit, tamaan po sana tayo. Amen? Because it is a heart issue. Ano man ang nasa loob ng ating puso, yan po ay lalabas at lalabas. Kung ito po'y maganda, lalabas po yan. Amen? Maganda kapag lumabas yung ating mga anak, ang naririnig ng mga tao. Yung anak mo, nagsasabi ng mga verses. Ay, ganyan po talaga sa bahay kasi nagme-memory verse po kami sa bahay. O di ang ganda, di ba?
Amen? Amen po ba? Ay, yung anak ni brother ganito, pagka kinausap mo, hindi mawawala ng po at opo. Hello? Nanggagaling po ang ating salita mula sa ating puso. Ano pong sabi ng James chapter 3 verse 5 to 10? Ang sabi po ng Bible, sa ating katawan, meron daw pong isang maliit na miyembro. No? Meron pong isang maliit na bahagi ang ating katawan, pero wag niyo pong mamaliitin dahil napakamakapangyarihan. A small member, the tongue. Ano pong bahagi ng katawan natin? Yung ating dila. May dila po ba tayo? Amen. Yung ating dila, maliit, pero kayang gumawa ng malaki. Hello? Tandaan niyo po yung dila na yan, kayang pag-awayin ng bansa sa bansa. Opo. Isang presidente, magsabi ng laban sa isang presidente o sa isang bansa, naku po, gera yan. Isang dila lang po yan kayang gumawa ng isang malaking bagay. Out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Amen? Papayag po ba kayo na yung inyong wardrobe, yung inyong lalagyan ng damit, pagsasama-samahin natin doon yung mga pinaggamitan at saka yung mga bagong laba? Yung mga pinagpawisan at saka yung mga bagong laba, pagsasama-samahin natin. Sino po payag? Taas ang kamay. Yung mga pinagputikan, pinagdumihan, pagsamahin natin sa bagong downy na damit. Payag po ba kayo? Brother Lester, sino naman nasa matinong isip pagsasamahin yung madumi at malinis na damit? Bakit po tayo pumapayag ng ating bibig? Pag linggo, puro praise the Lord. Pero pag Monday to Saturday, puro mga hindi magagandang salita. Hello? Amen? Guilty po tayong lahat. Kasama po ako. Hindi po nararapat, sabi ng Bible, ng ating bibig ay nagsasama-sama dito yung mga hindi magandang salita. Kristyano, andiyan ka pa ba? Hindi na sa iyo bagay ang pagmumura. Amen. Hindi ko po kayo marinig. Amen? Kristyano, hindi na sa iyo bagay ang pagmumura. Dahil si Kristo, kung nasa puso mo, mahihiya kang sabihin ng mga salita na yon. Amen? Pag nakikita ka ng tao, ayaw mo na mapupulaan si Kristo sa buhay mo sa pamagitan ng pagmumura. Amen? Brother Lester, kaya ako pala sinuong ang maulang panahon na to para mapagalitan. Hindi po, ito po'y para sa ating correction. Para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kristyano, hindi na bagay sa'yo ang mga green jokes. Amen? Kristyano, hindi na bagay sa'yo ang mga malalaswang salita. Amen po ba? May nakakarinig sa atin. At kahit walang taong nakakarinig sa atin, naririnig po tayo ng Diyos. Amen? We're not here to condemn, pero para iayos ng salita ng Diyos ang ating mga salita. Amen? Salamat po, may salita ng Diyos na umaayos ng ating buhay. Amen? Salamat po, may salita ng Diyos. Inaayos po tayo ng Panginoon from glory to glory. Because it is a heart issue. No? It is a heart issue. Ano ba ang nasa puso natin? Kung ang salita ang nasa puso natin ay galit, malamang galit ang lalabas sa ating puso. Amen? Kapag ka po meron pa tayong taong hindi napapatawad, tuwing nakikita natin siya, ang lalabas at lalabas sa ating bibig, yung hindi pa natin siya napapatawad.
Ikaw nga naaalala mo, 5 years ago, ganito ginawa mo? Hello? Are you still here, mga kapatid? Yun yung basura na bawat kainan, binubuksan natin. Di ba? Hindi bagay. Di ba? It's not for us because our communication is a heart issue. Kaya po, sabi nga ni David Panginoon, bantayan mo ang aking bibig. Bantayan mo, Panginoon, ang aking bibig. Kasi po yung bibig, kayang bumuo o kayang makasira. Yung bibig po na yan, kaya po makaligtas siya ng isang taong suicidal sa tamang salita. Yung bibig po na yan, kayang bumuo niya ng isang pastor. Yung bibig po na yan, kaya po niyang mag-encourage ng taong nanghihina. Alam mo, Brad, pasuko na ako Pero nung nakausap kita, bigla akong lumakas. Amen? May nakikinig po sa atin, mga kapatid. Number 3, biblical warnings about corrupt communication. Ito po ay ilan sa mga praktikal na mga halimbawa ng mga bagay na corrupt communication. Kasi sinabi ng Panginoon doon sa Ephesians let no corrupt communication. Wag daw. Ano po ba yun, Panginoon? Ano ba yung mga wag na yon? Okay? Isa-isahin po natin. Ilan lang po ito. Marami po ito kung iisa-isahin ko, pero kulang ang oras na kumuha lang ako ng ilang mga halimbawa. Number 1 is gossip. Gossip. Sa Tagalog ay chismis. Chismis. Yan. Ano pong sabi ng Bible patungkol sa chismis? Proverbs 16, verse 28. Proverbs 16:28, mula sa Aklat ng Karunungan. Ang sabi po ng Bible, a froward man soweth strife. Yun daw pong taong magagalitin, naghahasik ng gulo. Naghahasik ng away. Kaya mga kapatid, tayo lalayuan natin yung mga tao na naghahasik ng gulo. No? At wag po tayo yung taong naghahasik ng gulo. No? Yung masagi ka lang ng konti, ano ba gusto mo? Sunto ka na lang. Di ba? Hindi po tama at hindi akma. Hello? Are you still here, mga kapatid? Wag po tayong maging tao na gumagawa ng gulo. Ano pong tawag sa atin ng Panginoon sa Matthew? Peacemaker. Tayo dapat ang tagagawa ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Hello? Kamusta ka sa trabaho, empleyado? Ikaw ba ang nagpapaaway sa mga katrabaho mo? Nagkakaroon ng paksyon-paksyon? No, dati 2 lang ang paksyon, ngayon 3 paksyon na. Dahil sinabi, alam mo ba, naku, yung kabilang grupo, sabi sa atin, mga ganyan daw tayo, mga tamad daw tayo. Tayo lang daw gumagawa ng report. Sila lang daw gumagawa ng report. Mga tamad daw tayo, mga sip-sip daw tayo. Naku po, gulo yan, kapatid. Hello? Hanggang sa di mo mamalayan, hindi ka na makapasok ng trabaho kasi lahat galit na sa'yo. No? O marami, hindi makatagal sa trabaho, palipat-lipat. Bakit? Kasi, pagka napagsabihan ng boss, talagang, wag mo akong pagtataasan ng boses Kahit boss kita, ganyan. Ito po, punta tayo sa gossip. A whisperer separated chief friends. Meron po ba kayong kaibigan? Hello? May kaibigan po kayo? May best friend ka? Alam mo po, itong isang bagay na pwedeng magsira sa inyong pagkakaibigan. Chismis. Chismis. Bulong-bulong. Bantayan po natin ang ating bibig. Kung tayo po ay nagdadala ng kung anong balita sa ating kapwa.
Ay, alam mo ba, si sister ganito. Naku, alam mo ba, alam ko na. Nakita ko, narinig ko. Naku po. Hanggang sa pinasa na kay ganito. Uy, alam mo, sabi ni ganito, si sister ganito, si brother ganito. Tapos, alam na ng buong simbahan. Siya na lang ang di nakakaalam. Hello? Sira na ang image mo sa mga tao. A whisperer separated chief friends. Andiyan pa po ba kayo? Kaya po, kung dadating man ang panahon o sitwasyon na mapag-uusapan natin yung ating kapatid at may problema, alam niyo po ang dapat nating gawin. Huwag niyong hahayaan na matapos ang usapan na hindi niyo pinag-pray. Ay, napag-usapan natin yung problema ni sister ganito. Sige, pag-pray natin siya. Yun ang dapat. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Hindi natin pinagkakalat, kundi tinutulungan. Hindi sinisira, kundi pinoprotektahan. At kung may nakita naman tayong mali sa kanya, baka pwedeng tayong nakakita, tayo na ang magsabi. Para hindi na lumaki. Hello? Ang ating salita dapat ay nagpoprotekta, hindi sumisira. Ayoko pong mag-confuse tayo sa pangungunsinte at saka pagchichismis ha. Magkaiba po yun. Pero alam na natin yun eh. Merong mga salita, alam natin kung ano ang magiging epekto sa ating kapwa. No? Ilang magkapit-bahay na, sabihin niyo po, kung mali po ako, ilang magkapit-bahay na ang nagkasira, nagkagulo, nagkabaranggayan. By the way, ang baranggayan, as much as possible, hindi yan dapat at bagay sa Kristiyano. Ulitin ko po ulit, ang mga baranggayan na yan, as much as possible, hindi yan bagay sa ating mga mananampalataya. Iwasan po natin yan. Dahil bit-bit natin ang pangalan ng Panginoon. Bit-bit natin ang pangalan ng ating simbahan. Meron po tayong patotoong dala-dala. Amen? Maganda po, pagka nakilala ka ng mga tao, uy, kwento natin kay Brother Kyle, ay hindi ganyan yan. Hindi tayo papatulan yan, wag na yan. Wag na natin isama yan. Tama po? Mas maganda tayo po yung iniiwasan pagdating sa chismisan. Hindi po tayo yung pinanggagalingan. Alam niyo po ang chismis? Ang chismis po parang gasolina yan. No? Pagka sinabuyan mo ng gasolina, sabuyan mo ng posporo, naku po, liliyab yan. Susunugin yan. Kahit mag-best friend pa kayo, pwede kayong masira. Sabi nga po ng Bible a whisperer separated chief friends. Amen? Gusto niyo pong maingatan ng mga relasyon natin? Sino po gustong ingatan ng relasyon nila? Say amen. Gusto niyo po ingatan ng pamilya niyo? Umalis po tayo sa mga ganyang chismis. Lalo yung kasama na yung mga work politics, mga politika sa trabaho, alisan natin yan. Huwag po tayong makisali sa mga ganyan. Hello? Hindi po bagay sa atin mga mananampalatayan. Ang gusto po ng Panginoon, tayo ang bumubuo, tayo ang umaayos. Kapag tayo nakausap, ay Brad, baka naman pwede mong kausapin ng maayos. Patawarin mo na si kapatid na ganito. Hindi yung, ay wag mong patawarin yan. Ganyan talaga ugali niyan. Di na magbabago yan. Yung salita po, maraming pwedeng magawa. Maraming pwedeng gawin. Ano pa po? Another one. Harsh words. Harsh words. Alam niyo po kung anong mga harsh words? Ang mga harsh words po, ito yung mga salita na tamang sinabi mo nga, pero mali yung paraan mo ng pagsasabi. Tama? Alam niyo po, lalo yan, ganyan ang isa sa nangyayari sa loob ng bahay natin. Merong mga salita na hindi na natin napipili. Kasi nadadala tayo ng emosyon. Nadadala tayo ng galit.
No? Kaya sige, tatapo ko na yung mga, pinagkain na mga tamad kayo, ganyan-ganyan. Lumalaki yung nagkakaroon tayo ng atmosphere sa loob ng tahanan na hindi po healthy. Hindi ko po sinasabing masamang magalit, dahil ang ating Panginoong Hesukristo nasa lupa, nagalit din siya. Pero nawa ang ating galit, hindi magdala ng makasalanang salita. Sa ating galit, napapamura na tayo. Sa ating galit, nasisira na natin ang ating patotoo. Sa ating galit, nasisira na natin ang moral ng ating anak, ng ating asawa. Amen? At isa pa po pala pati po lalo sa mga mag-asawa. Ating iwasan kung kayo po'y may asawa na. Wag na wag po natin sisiraan, hihiyain ang ating asawa sa harap ng ibang tao. Andiyan po ba kayo? Wag po ninyong hihiyain, papahiyain, sasabihan ng masama ang inyong asawa sa harap ng ibang tao. Kasi ang paglalarawan ng Biblia sa iyong asawa, ikaw din yan. Iisa kayo. Pag hinihiya mo ang asawa mo sa harap ng ibang tao, hinihiya mo din ang iyong sarili. Amen? Pag binasa natin ang salita ng Diyos, ganun talaga ang disenyo. Mag-asawa, iisa yan. Kaya kung may problema ang mag-asawa, dapat pinag-uusapan ng maayos. No? Pinag-uusapan po ng maayos. Hindi dapat hinihiya, hindi dapat sinisigawan sa harap ng maraming tao, kundi pinag-uusapan ng pribado. Hello? Amen? Yung mga salita po, sabi ng Bible, tingnan niyo po yung salitang mahinahon. Sabi ng Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath. Yun daw pong sagot na maayos, sagot ng payapa, ano pong kayang gawin? Pumapawi ng puot. Ano nga sabi ng mga tatanda niyan? Ang salitang, nakalimutan ko. Nakakapawi ng puot. Ayon, ang mahinahong sagot. Salamat, Pastor. Ang mahinahong sagot, pumapawi ng puot. Mga anak, try nyo po na kapag tayo inutusan ng ating mga magulang, imbis na tayo ay padabog makipag-usap sa kanila, galit makipag-usap sa ating magulang, magsabi tayo ng, opo, nay. Opo, tay, susunod na po. Sa tingin niyo po ba yan ay lalong magagalit o hihinahon? Hihinahon po yan. Magkakaroon po ng kapayapaan sa bahay natin. Andiyan pa po kayo? But grievous words, ito po yung mga harsh words, yung mga salita po na mabibigat, stir up anger. Stir up anger. Yung hindi ka naman galit, pero bigla kang sabihan ng ganong mga salita, biglang, yun yung sabi nila, magpapanting yung tenga mo eh. Tama po? Yung salita na, magpapanting ang tenga mo. Mga kapatid, pumili po tayo ng mga salita. Meron akong isang kapatira na narinig ko siya, di ko na po papangalanan. Ang gusto ko, ang na-adapt ko o natutunan ko sa kanya, pagka meron siyang taong kausap, at hindi niya nagustuhan yung salita, sasabihin niya, "Uy kapatid, sabi mo ganito, isipin mo muna, meron ka bang mas magandang paraan para sabihin yan?" Gusto ko po yun. Pinag-iisip niya yung kausap niya. Imbis na ganyan yung salita mo o yung paraan mo ng pakikipag-usap, meron ka pa bang maiisip na mas maganda? Sige, bago mo sabihin, mag-pause ka muna, 5 seconds. Isipin mo muna, ano ang salita na pwedeng mas maganda pa dyan? Hello? Ang isa sa delikadong habit natin sa pakikipag-usap, yung tayo po ay salita ng salita
na hindi na marunong tumahimik. Amen? Sa buhay po, sa pakikipag-usap natin sa tao, sa ating mga relasyon, hindi naman lahat ng bagay nasasagot ng salita eh. May mga bagay na nasasagot ng katahimikan. Balanse lang po. Sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3, a time to speak and a time to refrain from speaking. May oras para magsalita, may oras naman para manahimik. Paano nga kayo magkakaintindihan mag-asawa? Pagka nagsasalita siya, nagsasalita ka din. Paano nyo maiintindihan ng isa't isa? Pag nagtaas siya ng boses, tataasan mo din ng boses. Nagkokompetisyon tayo sa loob ng bahay. Amen? Pumili po tayo ng tamang salita. Alam ko po, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero sa biyaya ng Panginoon, kayanin po natin. Andiyan pa po kayo? Wala pa po akong joke, ano? Nag-iisip po ako eh. Sumunod po, lying. Pagsisinungaling. Isang sinabi po ng Bible sa ating mga tao, universal na katangian ng tao, lahat po ng tao ay sinungaling. Pero sa ating mga Kristiyano, ang nais ng Panginoon, itong pagsisinungaling na to, alisin po natin. Sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 9, ang sabi po ng salita ng Diyos, lie not one to another. Yan ang isang salita na hindi dapat natin hinahayaang maging natural sa ating mga relasyon. Sa ating bahay, sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa kanino man. Yung tayo po ay matatakan ng mga sinungaling. Lie not one to another, seeing that you have put off the old man with his deeds. Alam niyo po ang delikado dito sa salitang sa pagsisinungaling. Ang pagsisinungaling po, meron siyang sinisira. Ano pong sinisira ng pagsisinungaling? Ang sinisira ng pagsisinungaling ay tiwala. Tiwala. Sabihin niyo nga po tiwala. Pag ang isang tao pinagsinungalingan ka na, isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, susunod niyang sasabihin sa'yo, magdadalawang isip ka kung paniniwalaan mo pa siya. Tama? Kasi nasanay ka na hindi totoo yung kanyang sinasabi. No? Merong kwentong pambata niyan eh. Yung magkakapit bahay, no? Sabi niya, iparang ko kayo yung mga kapit babahay ko. No? Sumigaw siya, sunog, sunog! Nagpuntahan yung mga kapitbahay niya, may mga dalang timba. Nasaan ang sunog? Hindi, it's a prank. Nagalit yung mga kapitbahay niya. Bumalik sa mga bahay. Sunog, sunog! Sumigaw siya ulit. Puntahan yung mga kapitbahay. Nasaan? No? May dala kaming bumbero. Tapos sabi niya, walang sunog, it's a prank. Galit yung mga tao, balik sa bahay. Maya-maya, nakita niyo yung bahay niya, umaapoy. Siguro dahil sa naiwan niyang kalan o ano paman, umaapoy yung bahay niya, nasusunog. Sumigaw siya, sunog, sunog. Sa tingin niyo po ba, mayroon pang sumaklolo sa kanya? Wala na. Kasi nasira na yung tiwala. Alam niyo po kung anong sumisira sa ating mga relasyon, sa ating pamilya, sa ating mga magulang at anak. Ang sumisira po dyan, isang dahilan ay yung pagsisinungaling. Pag hindi mo na kayang pagtiwalaan yung iyong asawa dahil hindi siya nagsasabi ng totoo. Kaya wag nating ipagpapalit ang tiwala ng ating pamilya, ng ating katrabaho. Hello? Mahirap na pong gumalaw sa loob ng trabaho pagka alam na nila na hindi ka mapagkakatiwalaan. Tama po ba? Hello? Sa loob ng church, wag po nating hayaan ang
No? Lie not one to another. Pero bukod po sa pagsasalita, may mga pagkakataon na kulang din. Yung nakakasira din yung kulang sa salita. No? Sumunod po, silence when truth is needed. Yung alam mo yung totoo, pero parang naging pipi ka. Alam mo yung totoo, dapat mong sabihin, pero pinili mong manahimik. Tinan po ang sabi sa Ezekiel, when I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked from his way, his blood will I require at thine hand. Yung mga dapat po na ating naiwasan, yung ating mga naprotektahan, hindi natin naprotektahan kasi pinili nating manahimik. Kahit dapat tayo ay nagsalita. Mga magulang, andyan pa po ba kayo? May panahon na dapat tayo magsalita sa ating mga anak. May mga panahon na hindi kailangan din yung katahimikan natin. No? May mga ganun po. Yung mga anak na lumalaki na parang walang tamang pagpapalaki ng magulang kasi kulang ng salita. Delikado din po yung kulang sa salita. No? Delikado din yung bayaan mo sila. No? May mga pagkakataon nga, yung anak, sa ibang tao pa naririnig natututunan yung mga bagay na dapat sa magulang nila natutunan. Andiyan pa po kayo? Minsan kulang, kailangan din po natin yung katotohanan, hindi katahimikan. No? Meron po ako ditong illustration. Pwede po nating maihalin tulad itong mga pinag-usapan natin sa isang bangka. Yun daw pong chismis, para daw po yung pagbutas doon sa side, di ba, bangka? Alam niyo po yung bangka, di ba? Di ba yung bangka, maraming pwedeng sumakay dyan. Halimbawa, may katabi ako dito si Kyle, si Brother Kyle. No? Ang chismis daw, bubutasan ko yung side ni Kyle, pero hindi ko alam, yung binutas ko na yon, akala ko kay Kyle lang yon, pero kasama pala akong lulubog. Yan po ang chismis. Ang chismis, kasama kang ilulubog. Yun naman pong harsh words, yung meron ng tubig yung bangka, pero ang ginagamit mong pangtanggal, yung mga matatalim na bagay. Imbis na nakakabuti, lalong nakakasira. Yan po ang harsh words. Yun naman pong katahimikan, nung dapat nagsalita ka, para naman yung nakakita ka ng butas sa bangka. Tapos nanahimik ka lang. Pero yung resulta, lulubog ka pa rin. At ang pagsisinungaling naman po, ay parang pagtapal sa isang butas ng bangka na hindi tama yung pinangtapal mo. No? Nagtapal ka nga pero ang tinapal mo yung daliri mo. Hindi pa rin sapat, hindi pa rin tama yung pangtapal mo. Lulubog pa rin. Ang ating mga salita, mga kapatid, ay dapat nagbibigay ng grace kung saan man po tayo magpunta. Amen? Kailan po ba tayo, nasa bokabularyo ba natin yung laging magsabi ng salamat? Salamat po. No? Yung pagka makikiraan ka sa isang lugar, yung magsabi ka ng makikiraan po. Hello? Eh yun po ay malaking pagpapakita na ng maayos po na pananalita. Di po ba? Magandang hapon po. Magandang umaga po. Pag may nakausap kang mga nakakatatanda, may po at opo. Di po ba? Meron nga po akong kilala Tuwing kausap mo siya, laging may verse sa sinasabi niya. Oo.
Minsan mapapasabi ka na lang, wala ka na bang ibang salita? May sariling salita. Ang sabi niya, kasi yung gusto kong sabihin, yung salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, merong power. O baka naman ang verse, yung mga word of God, yung verses, kinahihiya nating sabihin sa mga usapan. Amen? Maganda pagkausap ka, lagi mong sasabihin, ay sa Diyos po ang papuri. Di ba? Ay sa Diyos po ang papuri. Ay kung loloobin po ng Diyos. Ang sarap po, pagka ganun po ang ating pakikipag-usap. Di ba? Yung tayo po'y natatandaan sa ganung paraan ng pakikipag-usap. Ayan. Sumunod po, the characteristic of godly communication. Ayan. Pinag-usapan na natin yung mga dapat nating iwasan o yung mga warning sa mga corrupt communication. Ano naman po yung mga dapat? Number 1, una po, ang dapat lumalabas sa ating bibig, truth in love. Ayan, napakaganda po ng verse na to. Ephesians chapter 4, verse 15. Sabi po ng Bible, but speaking the truth in love. Ayan. Dapat po ang ating mga salita, lagi pong may kasamang pagmamahal. May kasamang pag-ibig. Sabi nyo nga po, pag-ibig. Dapat po may pagmamahal, may pag-ibig sa ating mga salita. May grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Iba po ang salita ng may pagmamahal. Pagka kinakausap ka ng may pagmamahal, hindi mo po yun mapagpukunwari eh. Di po ba? Pag mahal ka talaga ng isang tao, talagang lalabas yan sa bibig niya. No? Pero, linawin ko lang po, minsan ang pag-ibig may kasama yang katotohanan. At ang katotohanan, hindi yan laging masarap pakinggan. May katotohanan po na correction. Kagaya po ng preaching ngayon. May pagmamahal po to. May pag-ibig po to. Pero, minsan, masakit. Pero may pagmamahal. Ayan. Hindi ko po sinasabi na ang pagsasalita natin, dapat lagi na tayong iwasan natin yung makasakit. Kasi yung correction. Kasi minsan, yung correction talagang masakit yan. Pero kailangan. Amen? Kaya pag tayo po'y kinokorek ng ating magulang, ng ating asawa, ng ating pastor, ng ating kapatid sa Panginoon, magpasalamat po tayo. Hindi po tayo magalit. Ikaw ba? Perfect ka ba? I-correct mo na lang ako pag perfect ka na din. Yung mga ganong salita, it's full of pride. Dapat, kapatid salamat kasi may concern ka sa akin. Ako naniniwala, masakit, masakit yung sinabi mo. Pero kailangan ko yan. Tatandaan ko yan, kapatid. Thank you, kapatid. Naramdaman ko, concern ka talaga sa akin. Hello? Amen? Truth in love. Number 2, listening spirit. Ang pagsasalita po natin dapat may kasamang pakikinig. Alam niyo po ang isa sa nagpapatatag ng isang relasyon, pamilya, ano pa mang relasyon, kapag meron pong isa sa inyo ang marunong makinig. Iba talaga ang nagagawa ng good listener. Tama po ba? Kapag ang isang tao po marunong makinig, nakakatuwa po. Sabi po ng James 1:19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Dapat mabagal magsalita, tapos mabilis makinig. Amen? Maraming mga problema po sa mundong to, kulang lang talaga ng pakikinig. Dahil hindi natin napapakinggan yung pangangailangan ng isa't isa. Bakit kaya nagkaganito yung anak ko? Bakit kaya nagre-rebelde yung anak ko? Bakit kaya ganito ko sagot-sagutin ng anak ko? Mahal na magulang, baka po nakulangan tayo ng pakikinig sa kanya. 'Di ba? Tayo din namang mga anak, baka kulang din tayo ng pakikinig sa ating mga magulang. No? Baka pumapasok na lang sa kanan, lalabas sa may kaliwa. 'Di ba?
Pag ikaw po boss, pag ikaw ang manager, hindi po pwedeng ikaw lang ang salita ng salita. Pakinggan mo din yung iyong mga empleyado. Listening spirit. Amen? Sa isang leader, wala pong naging magaling na leader na hindi marunong makinig. Ang isang tunay na leader, magaling na leader, marunong makinig. Amen? So hindi lang po pagsasalita, kundi marunong din po tayong makinig. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Salamat po. Number 3, gracious speech. Gracious speech. No? Sabi po ng Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace. Alam niyo po yung salita na banayad, mahinahon, yung salita na matalino, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. No? Yung mga salita po na meron pong kahinahunan, meron pong karunungan. No? Anak, dapat ganito. Kapag ka nakikipag-usap ka sa mga nakatatanda, ganito dapat, ganyan dapat. No? Gracious speech. Yung lahat nagkakagulo na pero ikaw, meron kang mga tamang salitang napipili pa rin. Yan po, gracious speech po yan. No? Kaya hindi po talaga bagay sa atin yung mga green jokes. Mga kapatid, alisin po natin yan at hindi po dapat ibilang sa ating bibig yung mga ganyang basura. No? Yung mga bad words. Alam niyo po, ang isa sa tambakan ngayon ng mga basurang salita, social media. Tama po ba ako mali? Andun po, nagkalat, tambakan po ng mga basurang salita. Maraming mga vlogger, influencer, kumita lang ng pera. Kahit palit yung kanilang mga salita. Kristiyano, hello? Sabi ng Bible, a good name is rather to be chosen than silver and gold. Hindi ka man kumikita ng limpak-limpak na salapi, pero yung pangalan mo, buo, intact, maayos ang reputasyon mo sa harap ng mga tao, yan ang higit na mahalaga sa paningin ng Panginoon. Amen? Huwag po sana tayong maalala ng mga tao na gano'n, no? Yung taga-Berean ba, grabe, talamak magmura yan dito. 'Di ba? Parang nakakahiya eh. Parang hindi bagay, hindi akma. Sumunod po, number 4, reconciliation. Yan. Ang ating mga salita, dapat pag tayo nagsalita, nagpapabati, hindi nagpapagulo. Ayan. Pag may nakausap kang kapatid dito sa Panginoon, pag ikaw ba ang nakausap nila, nagbabati ba sila? Nagkakaayos ba sila? Diyan natin masasabi ang isang tao mayroong control sa kanyang salita. Pag ba ikaw nakausap, itong magkagalit, nagkakaayos? Sabi nga po ng Matthew 5:23-24, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and thou rememberest that thy brother hath aught against thee, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Bago daw po tayo mag-offer sa ating altar, makipag-ayos daw po muna tayo. Bakit? Kasi mas mahalaga, ang halaga sa Panginoong Diyos yung ating relasyon sa isa't isa. Amen? Hindi po nadadaan yan sa kung pinya ba yung barong mo, binili mo ba to sa pandi. Hindi yan ang mahalaga sa Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon yung ating relasyon sa isa't isa. Yung ating relasyon ba sa isa't isa, nagpapakita ng katangian ng ating Diyos. Amen? Yang sabi ng Panginoon, kung mag-o-offer ka dyan, makipag-ayos ka muna kung meron ka pang hindi kaayos. Di po ba? Mahirap kasing kumanta ng kaibigan, kamusta ka na, nang hindi mo nakakabatian yung kapatid mo sa Panginoon. No? Kakamaya ka na, biglang gumagano, no? Kumo-crossover. Ayoko, di kita kakamayan. Kamayan mo sarili mo.
Di ba? Reconciliation. Kaayusan. Pagkakasundo. Amen? A believer should be an agent of reconciliation. Tayo po'y nag-aayos. Kagaya ng ginawa ng ating tagapagligtas, si Kristo. Nung siya'y namatay sa krus, pinag-ayos niya yung nasirang relasyon ng tao at ng Diyos. Amen? Ito po ang hamon ko sa atin. Ito po pag-isipan natin. Halimbawa, kung ang Panginoong Hesukristo ay muli siyang babalik at magkakatawang tao muli sa lupa, at katabi mo siya ngayon, paano ka kaya magsasalita? Halimbawa, ang Panginoong Hesukristo sa katawang tao, pisikal, nakikita mo siya. Uuwi ka ng bahay mamaya. Paano mo kaya kakausapin ang iyong asawa? Kung mamayang gabi, katabi mo ang iyong anak, at nandun ang Panginoong Hesukristo, pisikal, andun siya kasama niyo. Paano mo kaya kakausapin ang iyong anak? Ikaw anak, kung kaharap mo ang Panginoong Hesukristo habang kausap mo ang iyong magulang, kaya mo kayang sagot-sagutin ng iyong magulang? Hello? Kung nasa kalagitnaan kaya natin ng Panginoon, pisikal, kahit saan, paano kaya magbabago ang ating pananalita? Opo, meron akong isang pastor na kilala. Na itong pastor po na to talagang napakataas po ng respeto ko. Siyempre, una sa ating pastor. Pero itong pastor po na to talagang pagka nakita ko pa lang siya, parang nahihiya ako na talagang nako-conscious ako eh. No, tamang upo talaga ako. Talagang ingat na ingat ako sa salita ko. Tao pa lang yun. Sabi ng Panginoon, kasama natin siya kahit saan man tayo magpunta. Di po ba? Ang banal na spirito nananahan sa ating puso. Pero ang kulang po sa atin, awareness and consciousness na kasama natin ang Panginoon sa araw-araw. Amen? Number 5, Jesus, our model of perfect communication. Sino dapat ang ating maging modelo sa perfect communication? Wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagpakita nung siya'y nagkatawang tao sa katawang lupa. In the accounts of the gospel, pinakita ng Panginoon kung paano ang tamang pagsasalita, pakikipag-usap. Number 1, ang una nating makita sa Panginoon, pag siya'y nagsalita, meron siyang authority and compassion. Ang sabi po ng Mark 1:22, and they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority and not as the scribes. Ang Panginoon po, pag nakipag-usap siya, talaga pong may authority. At bukod po sa may authority, meron po siyang pag-ibig sa kapwa niya. May pag-ibig po siya sa ibang tao. Tayo po ba, paano po tayo magsalita? Meron po ba tayong pag-ibig sa ating kapwa? Hello? Baka nakakulang na tayo magsabi ng I love you sa ating mga mahal sa buhay. No? Nakakalungkot nga eh. Yung mga salitang hindi naman dapat, hindi tayo nahihiya. Kasama na po ako doon. Pero yung mga salita na dapat nating sinasabi, nahihiya tayo. Tama po ba? Pag nandiligaw, di ka nahihiyang chat-chat lang. Pero pag harapin yung magulang, hiyang-hiya ka. Minsan yung hiya na hindi nagagamit sa tama. Tama po ba? Pagka kinukwento mo yung boss mo sa iba, talagang tapang-tapang mo. Si boss talaga, ganyan yan eh. Pero pagkausap mo na yung boss mo, talagang halukip-kip ka talaga. Tama po ba? Magkaroon po tayo ng authority, pero merong compassion. Compassion. Tingnan niyo po yung account po sa John 8:11. Ayan. John 8:11. Naalala niyo po yung kwento po ng babae po na nahuli sa pangangalon niya. No? At siya po ay babatuhin na. Ang sabi ng mga, tinetempt ng mga pariseyo, ng mga tao itong Panginoon eh. Panginoon, ayon sa
batas ni Moises, dapat batuhin siya. Ano pong dapat nating gawin? Tinetempt ng Panginoon eh. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? Ang taong walang kasalanan, siya ang unang bumato. May bumato po ba sa babae? Wala. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee. Go and sin no more." Alam niyo po, makikita natin dito sa verse na to. Una pong napansin ko sa verse na to, hindi tawag dito, hindi, anong term doon, nawala sa isip ko. Parang, hindi hinusgahan ng Panginoon yung babae, pero hindi niya din sinabi na okay lang yung kanyang ginagawang kasalanan. In fact, ang sabi ng Panginoon, sin no more. Huwag mo nang ulitin. Pero, ang nakakatuwa sa salita ng Panginoon, binigyan niya ng pagkakataon yung babae. Binigyan niya ng future yung babae. Alam niyang nagkamali, alam niyang nagkasala, pero hindi niya tinuldukan. Futuristic ang Panginoon. Huwag ka nang magkasala ulit ha. May future pa yung babae. Alam niyo mga kapatid, dapat ganon din tayo pag nagsalita. Paano kung may magkasala sa ating kapatid sa Panginoon? Ay, ganyan ka na. Naku, ganyan ka. Kasi ganyan ka, ganito ginawa mo. Hello? Dapat ang ating pakikipag-usap with compassion. Hindi mo sinasabing tama yon, pero hindi mo siya tinutuldukan. May pag-asa, kagaya ng ginawa ng Panginoon doon sa may babae. Sumunod po, wise silence. Wise silence. Sabi po ng Isaiah 53 verse 7, "He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth." Ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nakaharap na po dun sa ang tawag dito, sa korte, no, hinarap na siya kay Pilato, ang Panginoon, tinahimik niya yung kanyang bibig. Mark 14:61, "But he held his peace and answered nothing." Minsan may mga gulo o problema na baka ang solusyon, matuto po tayong tumahimik. No? Pagka magulo na lahat, dapat matuto po tayo minsan tumahimik. Kasi pagka po tayo nagsasalita, hindi tayo magkakarinigan. No? Hindi po tayo magkakarinigan. Kaya ang Panginoon po talaga ang ating perfect model of perfect communication. Ang Panginoon. Pinakita ng Panginoon kung paano ang tamang pakikipag-usap. At dito ko po gustong magtapos sa mensahe pong ito. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Gusto ko po isipin natin yung ating mga ginagawang lugar, ginagalawang relasyon sa ating pamilya. Magulang, pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang iyong anak para siya ay i-build up. Hindi para i-tear down. Mga asawa, matuto po tayong mag-express, not explode. Sabi nyo nga po, express, not explode. Sabihin pag may dapat sinasabi. Baka may mga hindi nasasabi, kailangan sabihin. No? Lagi ko nga po natatandaan, communication is the lifeline of a relationship. Ang relasyon po, nawawala, nasisira pag wala pong healthy communication. Tama po ba? Sa simbahan, dito po sa church, bilang mga magkakapatid, bilang isang kapatiran, ang ating mga salita dapat nagkakaisa, hindi naghihiwa-hiwalay. Tama? Isang salita, pwede pong magkaroon ng dibisyon ng isang gawain. Nangyari na po to, hindi po to first time.
Nangyari na po, history na, at marami ng mga simbahan ang nasira dahil sa isang salita na hindi napigilan, isang salita na nakasira. Speak life to one another. Amen? Bago natin i-criticize ang ating leaders, nakamusta na ba natin sila? Bago natin ikwento sa iba, ay, alam mo si pastor ganito, si pastor ganyan, si pastor ganyan. Buti pa yung ibang pastor ganito. Nakamusta mo na ba si pastor? Pastor, kamusta na po kayo? Pastor, ano pong maitutulong ko? Pastor, pinagpe-pray ko po kayo. Pastor, ano pong matutulong ko? Baka pastor, meron po akong makakatulong para makagaan. Pastor, napansin ko po, parang may kulang po tayong ganito. Pastor, pwede po ba ako mag-suggest? May mga salita na pwedeng makasira at may mga salita na pwedeng makabuo. Amen? Tayo po ang mamimili kung ano ang ating magiging salita. At isa po sa pinakamahalagang ating salita, evangelism. Binigay ng Panginoon yung kakayanan sa ating magsalita upang ipahayag ang mabuting balita na ang taong makasalanan, walang pag-asang iligtas ang kanyang sarili mula sa kapahamakan ng impyerno, meron ng tagapagligtas, meron ng manunubos, meron na pong kaligtasan na dapat niyang matanggap sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang isang pinakamahalagang purpose ng ating salita. Upang ipahayag po yung napakagandang balita ng kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sa ating mga bisita ngayong umaga, hindi ko po hahayaan na matapos ang mensaheng ito nang hindi malaman, hindi natin malaman ang katotohanan. Tayo pong lahat makasalanan. Makasalanan po tayong lahat. Hindi natin naabot ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay banal. Wala pong kasalanan. Hindi po tayo karapat-dapat makapiling ng Diyos sa langit dahil madumi po tayo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, walang taong nasa tamang isip pagsasamahin ng marumi at malinis na damit. Tama? Hindi po tayo karapat-dapat na makapiling ng Diyos sa langit. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil pinili ng Diyos mahalin tayo, ikaw at ako, binigay ng Diyos ang nag-iisa niyang anak. Nagkatawang tao ang Panginoong Hesukristo, namatay siya sa krus, ang tanging paraan para bayaran ng kasalanan, para pawiin ang puot ng Diyos sa tao, at para tayo ay bigyan ng katubusan. Para po tayo ay maligtas. No? Ngayong araw po, hindi bukas, dahil hindi natin tiyak ang bukas. Hindi kahapon, dahil ang kahapon di nababalik. Ngayong araw, nais ng Diyos, magpasya ka, maligtas, sampalataya ng Panginoon bilang iyong tagapagligtas. At para po sa ating lahat, lalo po sa mga miyembro po ng simbahang ito, atin pong kilalanin, kung tayo'y nag-reflect kanina, kilalanin natin, saang parte ba ako sa aking ginagalawan nakakasira ang aking salita? Hindi maganda. Pagsisihan po natin yon sa harap ng Panginoon. At i-ask natin ang banal na Espiritu na linisin ang ating mga salita, linisin po ang ating mga dila, nang sa gayon ang ating sasabihin, katotohanan, biyaya, at buhay. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa iyong napaka-importanting mensahe para sa amin upang paalalahanan kami, upang makita namin bilang mga anak ninyo na ang aming mga salita ay mayroong bigat. Itong mga salita namin ay maaaring magturo sa ibang tao papalapit kay Kristo
o ang aming mga salita ay magpalayo na sa tao kay Kristo. Ama, nais po naming magpaayo sa iyo. Lahat po kami ay guilty. Mayroon kaming mga salita, totoo Panginoon, madalas na nagsasalita kami na hindi na namin iniisip ng mabuti. Magkaminsan nagsasalita kami, Panginoon, nang hindi kami nagiging responsable. Magkaminsan, Panginoon, nagsasalita kami na hindi na namin iniisip kung dala-dala pa ba namin ang pangalan ng Panginoon sa aming mga buhay. Patawad, Panginoon, kung nasaktan namin ang aming anak, aming asawa, aming magulang, aming kapatid, aming katrabaho, aming boss, aming pastor, aming kapatid sa Panginoon, aming kapitbahay, mga tao sa paligid namin, mga nakasalubong namin sa daan, mga nakasakay namin sa jeep. Baka hindi kami naging mabuting katiwala sa aming mga salita. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At kapatid, narito ang pagkakataon, habang tayo nakapikit, tawagin ko po ang ating pastor. Kausapin mo ang Panginoon upang sabihin mo sa Kanya ang nais mong i-commit sa iyong salita. Salamat, Brother Lester. Church, panalangin natin, hingi tayo ng tulong sa Panginoon na Lord, tulungan niyo po kami na magkaroon kami ng control sa dila namin. Come on, you talk to God. Lapit po dito. Lapit po. Pray po tayo sa Panginoon. Kailangan natin ito ng Christ-centered tongue. Ang sentro ng dila natin, Panginoon. Dahil kapag hindi nagkaganon, maraming sisiraing relationship ito. Magkakaroon ng paksyon-paksyon sa trabaho, magkakaroon ng paksyon-paksyon sa church. Pag hindi natin ipinanalangin sa Diyos ito, pag hindi natin inihingi sa Diyos ngayon ito, pag hindi tayo nagdesisyon at nagkaroon ng commitment sa Diyos na Lord, yung dila ko, gagamitin ko para bumuo, hindi para sumira. Hindi mangyayari yan pag hindi tayo nag-commit ng ganun sa Diyos. Hindi tayo tutulungan ng Diyos. Kailangan natin ng grace, ng habag, ng tulong ng Diyos. Sariling atin, mahihirapan tayo. Hindi talaga natin magagawa yan. Hindi natin mapupursue yan pag wala ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magyabang na kaya kong kontrolin ang dila ko. No! Sa biyaya lang ng Diyos. Magpakumbaba, Lord, help me na makontrol ang dila ko. Ipag-pray natin yung ating dila at pagka ganoon, pwede na nating pag-usapan paano ba magsosoul winning. Pagka ganoon, pwede natin pag-usapan paano ba tayo lalago. Pagka ganoon, pwede natin pag-usapan paano tayo maglilingkod. Pagka ganoon, pwede natin pinag-uusapan na natin paano tayo magtatapat. Pwede na natin pag-usapan paano natin tutulungan ng pastor natin. Pag-usapan natin paano natin magpapasakop sa pastor. Susunod sa salita ng Diyos. Bakit po? Nandun na yung tulong ng Diyos eh. Umamin tayo eh, nagpakumbaba tayo eh. He giveth more grace to the humble, but He resisted the proud. Lalapit ang proud, tutulak ng Diyos. Lalapit ang proud, itutulak ng Diyos. Dahil hindi pwede sa Diyos ang ma-pride. He giveth more grace to the humble. The Lord, wala akong magagawa, wala akong control sa dila ko, but I need your grace para mangyari ito. Salamat po, Panginoon, at patawad sa mga dila namin na hindi namin na-control, sa mga salita hindi namin na-control. Patawad po. Nangangahulugan lamang, Panginoon, na wala talaga kaming kontrol sa dilang ito kung wala ang iyong biyaya. Kaya kami ay nagpapakumbaba, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na ang pinag-uusapan na lang ang kapurihan ng inyong dakilang pangalan, ang pinag-uusapan how to build relationship, how to build our ministry. Paano pa kami magtatapat sa inyo na nauubusan na kami ng oras, mamamatay kami, hindi namin alam kung kailan.
ang paglilingkod ay ngayon, kung paano ang kaligtasan ay dapat ngayon. Maraming mga pambobola ang demonyo, maraming deceive na pwedeng gawin ng demonyo na mahaba pa buhay namin, o kaya naman saka na lang, o ganito, procrastination, pabukas-bukas. Pero ang nangyayari pala, walang pagbabago ang aming dila. Salamat po sa napakagandang mensahe. Pagpalain po ang bawat nananalangin. In Jesus' name we pray. Amen.